yan. Grabe yung energy. Kakakain lang kasi ng lunch, kaya mataas ang energy. Tuyo, ulam, Tuyo at talong, of course. Hindi mawawala ang talong. tsaka tokwa. Yes. Ngayon, papunta kami ng farm dahil nanganak yung baboy. Yes! Yung- Exciting! Nanganak yung baboy damo. Kaya titingnan namin. Padededehin. Yeah. Day off po kasi nung caretaker. So siya ang bahala ngayon sa farm. Ako naman po, tinawagan ko naman ang aming staff. Hindi pa naman daw po masyadong busy sa laundry shop. So join muna ako kay Habi sa farm. Yay! Hello po, andito na kami sa farm. Kailangan may neck fan tayo dahil mainit. Ay, ngayon na lang po ulit ako nakapunta dito. Parang once a week na lang. Once a week na lang ako nakakapunta dito. Ang daming mga bagong sisiw. Pakita ko po sa inyo. Ayan, mga bago pong sisiw. Ayun. Hello, chiki-chikis! Ewan ko po kung naririnig nyo ang oink-oink ng mga biik. Ang sobrang liit pala nito. Ilang araw na to? 2 days pa lang sila? Oh my gosh. Wait lang po, papakita ko po sa inyo. Ayan na po. Ayan na po sila. Grabe oh. Ay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayun ang pinakamaliit. Yung nandito sa likuran. Ito yung pinakamaliit. Parang si Chico. Tahimik lang siya oh. Tahimik yung nasa likod. Sabi po ng asawa ko, originally, 10 or 9 po sila. Kaya lang po, namatay po agad yung 3. Ano nangyari dun sa 3? Ba't namatay? Nadaganan nung nanay? Oo, nadaganan po. Ah. Kaya 2/3 na lang natira. Po, titimplahan ni Habi ng milk. Ayan po, foster milk. Hindi po ito paid promotion. Pero baka naman. Foster milk para po sa mga baby pigs. Ating mga piglet. Hindi mo na tinatakal? Kung ilang cup per tablespoon? Tansya-tansya na lang. Ayos ah. Isa-isa muna. Tinago. Isa muna kayo ha. Oo, ayan, kayo muna. Yan yung pinakamaliit to, yung pinapadede mo. Nare-remind tuloy ako ni Chico. Siya yung pinakamaliit sa magkakapatid. Pero ngayon feeling ko si Chico yung pinakamalaki. Ito, naka-split na siya. Oh. Relax na relax. Yung first instinct ng mga Mahayop talaga, papanak baby, mapatao, mapahayop is to Miki-Miki. Ang dumede. Maglalakad na sila, papanganak lang, hamdalang yung tao. Oo. It takes a year or more bago makalakad. Tapos na pala yung kambing. Gusto ko nung makita yung tsura niya ngayon. Malaki na for sure yun ngayon. Yung kambing po namin, pinaampon na po muna namin dun sa tatay ng aming caretaker. Dahil, bakit nga ba? Ba't natin pinaampon? Para mabantayan. Para mas mabantayan daw po. Meron ka ng 2 palalakihin na inahin ulit. Magbebenta ba tayo niyan? Anong plano mo sa mga baboy? Madami. Padadamihin? Ang problema kasi nito, ayaw magpadede ng nanay, medyo aggressive. Sinakagat yung mga anak nila, Kaya namatay yung isa, no? sineparate na lang namin, kami nila magpapadede. Yeah. Yun nga lang, mas maraming trabaho. Tatadaan na lang yung Tapos yung coral nila, banda sa likod ng farm, doon sa ginagawa. bandang likod, no? Kasi katabi po kami ng school. Hindi po kami pwede mag-ano dito. Dapat medyo malayo. Puntahan po muna natin ang mother pig. Kung nagpapahinga po siya dito. Ayan po. Nakikita niyo po ba siya? Ayan po. Yan. Successful ang iyong delivery. Although namatayan ko ng 3. Magpalakas ka ha. Ayan po ang aming mga itik. Ayan ang aming turkey. Sad to say po, hindi po kami pagparami ng turkey. Ano nga bang problema? Ba't tayo hindi nakakabuo ng ano? Ayun. Hindi po naglilimlim yung inahin.
Meron naman po kaming incubator, pero parang nakaset lang siya, no, para sa mga chicken eggs. Baka po iba yung temperature requirement kapag turkey. Minsan pinalimliman mo, no, sa chicken. Pero ganun pa rin kasi ang chicken 18 to 21 days nag-hatch na. Ang turkey yata longer. Yung mga pato na to, hindi po sa amin yan. Yan po ay galing sa aming kapitbahay. Nangangapit bahay po sila dito sa amin. Nakikikain. Ay, yan na, pinakain na ng mga lamang loob. Ano yun? Lamang loob ng isda, no? Yung pinakain mo sa mga manok. May protein na sila. Kanin. Sige nga, sabi mo nga yung hello. Hello everyone! Kalit-kalit. Nagpapahinga lang po ng konti. Napaledi na po yung mga biik at napatuka na ang mga bibe, ang mga turkey at manok. Ngayon po, may gusto lang kaming i-share. Very quick. Totoo, very quick. Sa akin, very quick. Hindi, very quick lang, promise. Galing po kasi kami ng church kanina and may nabanggit po dun sa message about comfort and security. Parang na-remind lang kami about that. Sabi ko, magandang ano yun, magandang i-share siguro yun. O, simulan mo. Para quick, ikaw magsimula. Ano? Sige, simulan mo. Na-observe lang namin na marami sa ating mga tao, ng mga Pilipino, na parang ayaw nilang umalis sa comfort zone nila. Kung doon ka na, halimbawa, nasa abroad ka na, nasa Amerika ka na, ayaw nilang ipagpalit yung comfort nila para mag-try ng bagong venture, bagong buhay sa balik sa Pilipinas. Hindi, meron naman kasi talagang iba na masaya naman talaga sila doon. Hindi lang about comfort. Siguro talagang they think na, hindi lang think, they really consider America As their home. Pero I think for most of us na mga nakapag-ibang bansa na gustong-gustong umuwi dito, pero, yun yung pero. Pero, hindi naman nila kayang i-give up yung job nila kasi yun yung naging security nila, yung job at saka yung comfort zone nga, yung tinatawag. Na minsan nakakalungkot kasi like, you're choosing to be in your comfort zone in the expense of, ayun, killing your dreams, kumbaga. Hindi talaga natin minsan na kayang ipagpalit na yung comfort na meron tayo sa ibang bansa. Kahit na alam natin sa puso natin na gusto pa rin nating umuwi ng Pilipinas, diba? Kasi nga, mas nangingibabaw yung fear. Fear of losing money, I don't know. Fear of losing our status symbol. Kasi sa atin, diba, kapag nakakapag ibang bansa, lalo na kapag Amerika pa yan, diba, Europe, yung mga first first, ano ba yun? First world country. Tama ba? Diba? Parang nagiging status symbol na rin kasi yan sa atin, di ba? Tapos, fear of, ano pa ba yung mga fear? Fear of the unknown, fear of yung mga health issues. Hindi naman po namin ini-invalidate yung fear na yan kasi ulit din po namin sinasabi, naging fear din po namin yung mga yan. Takot din kami mawalan. Paano kung maubos yung ipon? Paano kung magkasakit? Ganyan. Pero siguro malaking tulong yung faith talaga namin kay Lord na nare-remind kami na dapat yung security natin ay na kay God. Kasi anything can happen in one day. Sa isang iglap, pwedeng yung pinag-ipunan mo mawala na lang, 'di ba? And yung mga binild nyo biglang mawala. Even itong binibuild namin na to, it could, go away. Anything can happen. Pero siguro yung kapag naka-anchor ka talaga kay God, na andun yung faith mo at saka yung iniisip mo sa sarili mo na pinahiram lang to ni God sa akin steward lang ako hindi naman talaga to akin. Ayun, parang you hold it loosely, kumbaga. Kaya pag tinanggal at binawi sa'yo ni God, hindi ka bitter, hindi ka masyadong na-hurt. Oo, kasi nga, steward ka lang, parang lang sa'yo ni God yan, pinamanage lang sa'yo ni God. Siyempre, bilang tao, hindi naman natin pwedeng sabihin na
hindi tayo masasaktan 100%. Siyempre masakit din yun, yung mawala, made-devastate ka rin. Pero malaking tulong talaga yung faith mo na, alam mo na everything is still in God's control, you know? Kahit nasa Pilipinas ka, kahit nasa Amerika, o sa mga parte ng mundo, 'di ba? Accidents happen, you can still get sick, 'di ba? Parang may mga scams everywhere, 'di ba? May, Tsaka, may mga problems, economic status nag-ano din, nagfa-fluctuate, 'di ba? So, tsaka kung minsan, ang tingin natin sa sarili natin, parang healthy tayo. Parang everything looks good. Pero sa loob pala natin, may sakit may tayo sakit na pala. one day, sabihin na lang sa atin ng doktor, oh, may sakit ka. So, pag hindi mo na subukan yung gusto mo sa buhay, parang isang pangarap lang na hindi nangyari. Yeah. But I also understand in a way yung sa ating mga Pilipino, 'di ba? Kaya tayo nagsusumikap kasi yun yung ano sa atin eh. Yun yung culture na sa atin na parang kailangan makapagtapos ka ng pag-aaral, kailangan kumita ka ng malaki, Makatulong. kailangan ano kasi parang doon natin nilalagay yung value natin most of the time eh, dun sa mga na-achieve natin sa buhay. Kasi yun nga, yun yung tinuro sa atin ng mundo. Yun yung tinuro sa atin ng mga magulang natin, ng society, na kailangan makagraduate ka, magkaroon ka ng name for yourself, di ba? Name for yourself. Pero at the end of the day, parang without all of those achievements, di ba, sino ka? Like, paano ka? Ano ka? Sino ka? If you don't need to perform. Alam po namin na minsan may mga kababayan tayo na hindi sila makauwi kasi yung responsibilities nila sa family nila dito sa Pilipinas, parang ano na, talagang naging burden na rin nila, no, na hindi sila makauwi kasi ang katwiran is kailangan nila magtrabaho para makatulong sa pamilya. Pero where does it end? Gusto ko lang isingit kasi I wasn't able to elaborate on this. There are instances kasi when, without even realizing it, we are living a life that was just handed to us. We pursue dreams that weren't even ours to begin with. We become so busy obeying and meeting expectations and going with the flow that we don't even stop to ask ourselves, is this really the life I want? Is this really the person I want to become? We learn to shapeshift based on other people's expectations of us. We learn to perform because, somehow we believe that's what we need to do to feel safe, relevant, or valued. We spend so much of our lives trying to prove ourselves to others, but for what? What do we actually get in the end? It may feel fulfilling for a moment, but more often than not, it's fleeting, it's shallow, it's temporary, and it's exhausting. Um, Maybe that's why so many people burn out, not because they are incapable of working hard, but probably because at some point, they realize they've been working so hard for a life they never truly chose. And maybe for some of us, the fear is really not about going back home or starting over. Maybe the fear is letting go of the life we've worked so hard to build, even when deep down we're being called to something different. Hindi kasi kung minsan ang family natin parang nagiging abusado na sa atin na yung obligation nila sa Sa atin pamilya. pinapaburden. Yeah, Kumbaga, pinapasa sa atin. that just because we have a stable income or a stable job. Yun nga lang, pag pinasa sa'yo yung mga obligasyon nila, yung pangarap mo naman, yun ang nawawala. Hindi lang yung pangarap eh, parang yung sense of self mo rin. Ang nangyayari, you're there to support their own dreams at the expense of losing sight of your own. Diba? Ganun na yung nangyayari. And it's not Napapabayaan mo ang selfish sarili. actually, di ba? It's not selfish to take care of yourself and go pursue your own dreams. Kasi sa totoo lang, sa atin lang bang Asian yan na ganyan mo yung culture, no? Parang cultural trauma na yata yan, na ipasa na lang sa atin. And you have the power to, alam mo yun, cut it. Parang itigil na yan sa'yo. But it's still your choice, kumbaga. Naranasan namin yan. Tumulong na rin naman kami sa mga kanya-kanya naming pamilya. And now it's about time to pursue our own. And we're not being selfish for doing this kasi nga, siya nga, nasa 52 na ako, magpo-40 na, di ba? Kalahati na lang. Tsaka, Parang, it's about time. worst comes to worst, halimbawa, dahil binenta ko yung bahay namin sa Amerika, ginagamit namin ngayon dito at nagtatayo-tayo ng mga business. Inisip ko na rin, worst comes to worst na nag-pay lahat ng mga Ventures namin dito. yung ventures namin sa mga business. Hindi pa naman kami magugutom dahil pag na-reach ko yung retirement age ko, ang makukuha mo sa Social Security tsaka sa retirement plan sa trabaho mo, parang enough
good na enough din. to sustain yung buhay ninyo. Pero at least na yung dream namin na masubukan yung ganitong buhay na bumalik sa Pilipinas Mhm. na parang sinugal namin. Mm. Pero sabi ko nga na magandang desisyon na umuwi kami sa Pilipinas Mhm. dahil yan, gumanda yung kalusugan ko rito. Yeah. Maybe for some people, it's really a hard pill to swallow na alam mo yun, na i-give up mo yung magandang trabaho at alam mo yun, secured na Hindi lang sa magandang trabaho kasi marami na rin sa mga Pilipino na nasa retirement age na nag-i-stay pa rin sila sa abroad dahil ayaw na nila makipagsapalaran na pag umuwi ako sa Pilipinas, nagkasakit ako, baka maubos tong... Tsaka yung adjustment. Yeah. Hindi na rin sila willing to adjust again sa buhay dito sa Pilipinas. Yeah. Pero kung bata ka pa, madali ako, more than 30 years din ako nakatira sa Amerika, Mhm. madali mag-adjust. Pagbalik ko rito, parang Feel at home talaga. normal lang to. Yeah. Kasi it's still your home, di ba? Oo. It's still your home. Kahit na tumira ka na for more than 30 years sa Amerika, it's still your home. Yun nga, it's a hard pill to swallow sometimes, especially sa ating mga Pilipino na pinalaki tayo na parang talagang in-ingrain talaga sa mind natin na you have to be successful. Ito ang picture ng success. Yung magandang trabaho, yung nasa ibang bansa, yung maraming pera, yung maraming negosyo, or may malaking bahay, may kotse, may mga, alam mo yun? Yun kasi yung yung picture of success na kinalakihan natin. Yun yung inano sa atin. Pero, you still have the choice to redefine success. Kasi sa amin, kahit na hindi kami nakatira sa isang malaking bahay, wala kaming house tour pa. hindi pa namin nagagawa yung house tour. Pero yung bahay po namin, hindi po siya malaki. Tapos yun nga, wala na kami sa ibang bansa, wala na kami sa Amerika, balik Pilipinas po kami. Pero, alam mo yun, masasabi pa rin namin na successful kami in a way kasi magkakasama pa rin kami, buong pamilya, masaya kami, simpleng namumuhay dito. Natuturuan namin yung anak namin na maging simple lang din yung outlook sa buhay. Lumalaki naman pong mabait at masunurin yung anak namin, nag-aaral pa rin naman po siya. Alam mo yun, yung mga ganong bagay po. Kahit na malayong-malayo na po yung itsura ng buhay namin sa dito compared sa Amerika, we still can say na we are successful. It's up to you po if you want to hold on to that to that definition of success. Pero I encourage you, you can redefine it. You can redefine the meaning of success depending po yan sa inyong values and syempre alignment. Alignment is very important. I want to say thank you po pala dun sa mga tao na yun nga na they find it entertaining and tawag dito, parang valuable yung mga videos po namin, I mean, na kahit na sila, they don't really want to come back here kasi masaya sila sa buhay nila sa Amerika, doon na yung family nila, yun yung talagang home nila. But they are still happy for us, they don't really question our decision to come back here and start over. We really want to thank you all, yung mga tao na yan, nababasa po namin lahat actually. Mostly ang inyong mga comments. We just don't have time to reply to everyone. Pero na-appreciate po namin kayo talaga na masaya sa amin. Di ba totoo naman yun? If you're truly happy, it's so easy for you to be happy for someone else. Di ba? Yung mga nakikita mo rin na masayang tao, it's so easy for you to be happy for them kasi masaya ka din. Shout out din po pala kay Sir. Naku, teka lang. I-pull out ko po yung name nyo. Baka makalimutan namin eh. Saka isa pang, Sige, salta ka muna. Isa pang may share ko sa inyo. Ngayong medyo nagkakaedad na ako, parang na-appreciate ko yung pumupunta sa mga wake. Dahil, kasi, kuminsan tayo, kung ayaw natin pumunta sa mga lamay Ganun, dahil parang hindi tayo komportable. Malungkot oo. kasi. Oo. Pero ngayon, pag pumupunta ako sa wake, parang na-appreciate ko yung buhay ko na, ginawa ko yung pangarap ko na makauwi sa Pilipinas at dito ulit manirahan. Na, parang hindi ako Walang regrets. walang Diba? regrets na bumalik kami sa Pilipinas dahil ito talagang pangarap ko na bumalik sa Philippines at dito ulit manirahan. Yeah. Buti na lang yung asawa ko wala namang problema sa planong itong pagbalik sa Pilipinas kasi sa abroad talaga, based sa experience ko, malungkot kahit marami rin mga Filipino community. Parang kulang yung joy na lalong-lalo na pag taglamig na, limited na lang kayo magkikita-kita once a month. Tapos sandali lang yung oras, Oo, bitin. tapos- Kasi ka-after work nyo pa magkikita-kita. Tapos kung may mga trabaho pa kayo sa weekend, Oo. hindi ka kuminsan may mga birthday ng mga kaibigan mo, hindi ka makapunta dahil may overtime kayo.
So at least nandito na kami sa Philippines, talagang flexible yung oras namin na Mm-mm. kahit anong occasion na pupunta namin. Mm-mm. Ito po pala si Sir Tox from D 5307. Sabi niya, pa-shoutout po. I hope makapag-for good din ako soon or someday. Namimiss ko na rin ang Bulan. So, taga Sorsogon po siya. Hello po sa mga taga Bulan, Sorsogon. I hope nabulol ako. Mag-succeed po ang business niyo. Thank you so much po. Yun po yung mga ganyan ba? Na-appreciate po talaga namin yung mga ganyan na it's so easy for them to wish someone well, 'di ba? Kahit na sila minsan yun nga longing pa rin sila for something pero they are still kind towards other people, 'di ba? Libre lang naman pong maging mabait. Libre lang naman po. So ayan po, sir. Pag nakauwi po kayo dito, dalaw po kayo sa farm namin. Message na lang po kami. Welcome po kayo. May message na lang po kami dun sa aming email. Ilagay ko ulit dito, no? Ilagay ko po ulit dito kung gusto niyo po mag-email. Yan. At magsabi na, dadalaw kami sa inyo. Go ahead. We're so excited nga po dun sa mga nagsabi na pupunta daw po sila dito sa aming farm. Parang mga next year pa yata. Mga nasa ibang bansa pa sila. Pauwi pa lang po sila. Parang na-remind lang kami talaga na iba talaga kapag yung buhay mo ay nakasentro lang din kay God. May Tsaka, mga hirap, may mga sarap. Pero at the end of the day, di ba? Doon naman tayo pupunta lahat eh. So, mas paghandaan natin yung afterlife kesa yung dito. Na temporary lang naman po kasi talaga yung buhay natin sa mundo. tsaka ipayo ko lang sa mga kababayan natin na nasa abroad na kahit busy tayo, talagang paglaanan nyo yung pagsisimba linggo-linggo. Dahil malaking tulong yan sa inyo. Na Yes. Yung pag napapagod ka Oo. na, no? Parang feeling mo, parang di mo na kaya. kahit Ibigay nyo lang lahat yan kay Lord. malaking tulong, based na yan sa experience ko sa buhay na Experience ko din. kaya talagang sinasacrifice ko na kasi kailangan mo talagang maglaan ng araw para magsimba. Mhm. Hindi lang yung nasasabihin mo na sa bahay nila ako mag-online. Iba yung nasa community ka ng mga Yeah. same faith ng Mhm. sa inyo. Yeah. Dito nga, nakikita ko na rin marami na rin mga kagaya ko na teacher din sila by profession, pero gini-give up din nila yung profession nila as a teacher para mag-farm. Nakakita ka na ng vlog na ganun? Yung nakita ko, nakalimutan ko yung name habang nag-scroll ako, nakita ko. Pero nakakatuwa po kasi, yun nga, like I said earlier, you can redefine success naman kasi. Kasi tayong mga Pilipino, parang most of the time, tinatay up natin lagi yung ating identity dun sa ating tinapos na pag-aaral, di ba? Kasi bago naman talaga tayo makapagtapos, grabe naman po talagang Ang daming inutang. paghihirap, di ba? Both you at saka yung family mo naghirap para makapagtapos ka. Yun nga lang, natatay mo nga yung identity mo doon na parang ang hirap talaga sa yung i-let go yung profession mo, lalo na pa siguro kung mga doktor ka pa yan, no, mga engineer, lalo na siguro yung mga ganun, Pero, aanhin mo yung magpatuloy ka dun sa profession na tinapos mo kung wala ka naman ng joy dun sa ginagawa mo. Na parang you're always dragging your feet din na lang papasok sa trabaho. Na wala na yung joy. So, kung yung sa tingin nyo, yung joy nyo is yung ganito, mag-farm ulit or something else, mag-business ng something else, you can do it. Kasi parang, yun nga, takot tayo lagi na mag-start over. Kasi lang, nauunahan tayo ng takot. Lagi tayong na-accentuate lagi yung fear. Okay, I'm not saying na mag-quit na tayo lahat sa jobs natin. Magpalit na natin lahat ng professions natin. No, I genuinely believe that we need teachers, nurses, doctors, and so many other professionals. I actually commend people who, choose to remain in their jobs despite the everyday battles they have to deal with. But sometimes we romanticize resilience so much that we fail to recognize whether what we're doing is still resilience or if we're simply tolerating the corrupt system we're in. We have to discern. We have to plan. Hindi naman basta-basta switch lanes ng walang direksyon, di ba? But we also have to be honest with ourselves about when it's time to keep going and when it's time to consider a different path. Pero don't let your fear control you talaga. Kasi we have to live our life to the fullest. And the only way we can do that is if, of course, we don't let our fear control us. Para ako, nilakasan ko lang yung loob ko kasi hindi naman ako masaya na sa ginagawa ko sa trabaho sa abroad. Kaya nag-resign na lang ako, nagsubok ng bagong buhay rito sa Pilipinas. Yeah. Courage over comfort. Oo. Pang Miss Universe ulit yun. Pero kailangan din talaga ng at least may puhunan kayo na kung mag-start over kayo, hindi kayo mahirapan. Yeah. That's right. Kaya kailangan mag-save habang nasa abroad kayo. Yeah. At saka don't ever think na parang, hindi naman nabaliwala yan eh. You're not saying na parang binabaliwala mo na yung journey mo papunta dyan sa Amerika at yung mga pinaghirapan mo dyan. Actually, is parang stepping stone din yan eh, di ba? Stepping stone
papunta dun sa talagang destination. Yan lang po, and sana po may natutunan ulit kayo sa amin. Sana may value pa rin talaga kaming naibibigay sa inyo. We try our best na mag-upload ng mas madami. Kaya lang po, medyo busy po talaga kami sa aming mga business Buwan. ventures. Pero eventually, pag talaga mas maano na, ano yan? Mas regular na. Yes, yung customers. Pwede na kaming mag-add ng staff. Ayun. Kasi sa ngayon, kami pa rin po yung tumatao doon. So, ayun lang po. Magkikita-kita po ulit tayo sa susunod. We can't promise na weekly, but we try our best. We try our best na weekly. Bye-bye! Bye-bye. Thank you for watching. Thank you for watching.